Magandang araw po, Sir Paul. Gusto ko sana magbahagi ng kwento. Nangyari ito, matagal na panahon na po ang nakakaraan. Nangyari po ito sa bayan po ng Cabanatuan. Hindi ko nasasabihin yung pinaka-eksaktong lugar. Pero sa ngayon, napaka-progresibo na po ng lugar na ito. Dati kasi, hindi pa naman masyadong asinsado ang lugar na yan. Anyways, simulan na po natin ang kwento. Sa mga panahon po na yan, edad 27 anyos na po ako. At ako na po ang inaasahan ng pamilya ko sa hanap buhay namin. May negosyo kasi kaming kainan noon na minana pa namin sa mga lolo't lola ko. Ang nanay at tatay ko naman noon, pinagpahinga ko na po. May mga edad na rin kasi sila sa mga panahong yon. At yung mga kapatid ko naman, wala naman pong hilig sa negosyo namin. May kanya-kanya na po silang mga trabaho na wala po sa linya ng pagluluto. Habang ako naman po, wala din naman po sa linya ng pagluluto ang naging kurso ko. Pero tungkol po sa pagninegosyo ito, kaya yun na lang po ang inatupag ko. Hindi ko na kailangan pang mamuhunan. Ang kailangan ko na lang ipagpatuloy at paunlarin pa ang negosyo namin. Bale, yun na nga po. Sa mga unang buwan po ng paghawak ko sa negosyo namin, wala naman po naging problema. Malakas na rin naman kasi ang negosyo namin. Kumikita na yun kahit hindi pa ako yung may hawak. Bukod kasi sa masarap po ang luto namin, marami na talaga kaming mga suki. Nasuki pa ata ng mga lolo't lola ko, ng nanay at tatay ko, at syempre, naging suki ko na rin. Akala ko nga po noon, magiging maayos ang lahat. Ngunit, nagkamali po ako ng akala. Nagkaroon kami ng problema. Si Mang Dante kasi, yung kusinero namin na medyo may edad na, inatake po sa puso. Mabuti nga po, hindi naman siya na-stroke o ano pa. Ang sabi ng doktor, mild na atake lang daw. At ang pinayo po sa kanya ng mga doktor ay magpahinga, wag nang magtrabaho. Si Mang Dante po, matagal na pong katiwala ng nanay at tatay ko. Naabutan pa nga niya ang mga lolo't lola ko. Marami na siyang naipundar dahil lang sa pagtatrabaho doon sa kainan namin. Dati kasi, pulubi lang po si Mang Dante. Kinupkup lang po ito ng lolo't lola ko. Tinulungan. Nagulat nga sila na marunong pala itong magluto. At mula po noon, naging tagaluto na ito ng kainan namin. At sa pagtagal po ng panahon, si Mang Dante, naging kapamilya na rin po namin. Kahit po naging ganoon ang hatol sa kanya ng doktor, hindi po siya pumayag. Ang sabi niya, magluluto at magtatrabaho pa rin daw siya. Pero kami, hindi namin siya pinayagan, lalo na ang tate at nanay. Kapamilya na ang turing namin sa kanya. Siguro, ang nasa isip ni Mang Dante noon, dahil hindi na siya nagtatrabaho, ay baka palayasin na namin siya. Ngunit hindi. Welcome na welcome pa rin siya sa amin. Sa katunayan, may sarili nga siyang kwarto doon sa bahay namin. Sa amin siya natutulog. Sa amin siya kumakain. Labas pa doon ang sahod niya. Mabaitin kasi talaga itong si Mang Dante. Parang lolo-lolo ko na nga rin ito. Pero sadyang makulit po ito si Mang Dante. Kaya ang napagkasunduan, hindi na nga magiging tagapagluto si Mang Dante. Pero, magtatrabaho pa rin siya doon sa may kainan namin. At sa pagkakataon na yun, hindi na masyadong mabigat yung magiging trabaho niya. Tagapagpunas, tagahugas, tagadala ng mga pagkain. Yan na lang po ang magiging trabaho niya. Hindi rin kasi basta-basta yung pagiging kusinera doon sa kainan namin. Parang maliit kasi na restaurant ito. May mga made to order. Bukod pa yun sa mga lutong putahe. Kaya halos oras-oras, inagluluto nga po ito si Mang Dante. Ganoon kabigat ang trabaho niya. Dahil nga po doon, natuwa naman po si Mang Dante. Ayaw niya kasi maging pabigat. Ang gusto niya, may maitulong pa rin sa aming pamilya. Na hindi naman namin pinipilit. At dahil wala nga kaming kusinero noon, nagkaroon po ng hiring sa amin. Marami po yung nag-apply. At kami mismo ni Mang Dante yung nag-interview sa kanya. Marami kaming napusuan. Pero
Isa po yung pinaka nagustuhan namin. Siya si Mang Iner. Si Mang Iner, nasa 45 na po yung edad niya noon. Mukha pa itong bata. At base sa mga working experience niya, marami na siyang napagluto ang mga kainan at mga restaurant. Sa totoo nga niyan, overqualified siya. Tinanong ko naman sa kanya kung okay lang ba sa kanya ang sahod namin. Wala naman daw sa kanyang problema. Sinabi ko rin sa kanya yung mga trabaho. Sinabi rin ni Mang Dante yung mga recipe at mga pinapaluto. Lahat daw yun, kayang gawin ni Mang Iner. At nang magkasundo, pinapirma ko agad ng kontrata si Mang Iner. At nang makatapos siyang makapagbigay ng mga requirements, nagsimula na rin po siya. Itinuro po sa kanya ni Mang Dante yung mga recipe, lahat ng mga kailangang iluto, lahat ng mga ginagawa. At base kay Mang Dante, mabilis daw pong matuto si Mang Iner. Makalipas nga lang ang 2 araw na pagtitraining sa kanya, kinain niya na magsulo. Si Mang Dante nga nun, bilib na bilib sa kanya. Kasi mukhang profesional nga talaga magluto si Mang Iner. Mula nang maging si Mang Iner ang tagaluto namin, napansin ko na unti-unting dumadami ang customer namin. At base sa mga feedback na binibigay nila, mas sumarap daw ang luto. Masarap din naman daw yung dati. Pero yung bagong luto raw, may kakaibang lasa. Sa katunayan, tumikim nga rin ako, miski si Mang Dante. At pareho kaming napasabi na may kakaiba nga sa mga luto ni Mang Iner. May something na mas masarap. Binibiro nga namin ni Mang Dante kung ano ang sikreto ni Mang Iner. Ngunit ang sinasabi niya lang, pagmamahal. Pagmamahal sa pagluluto. Natawa naman kami noon pareho. Mukha rin kasing palabiro si Mang Iner. Hindi siya mahirap pakisamahan. Lumipas pa po ng lumipas sa mga araw, linggo, buwan. Mas lumakas po yung kainan namin. Nagkakaroon pa nga ng pila sa labas. Gusto nilang makatikim ng mga luto ni Mang Iner. Marami na nga nagtatanong kung sino nga ba yung kusinero namin. Marami nang kumukontak sa kanya. Kumbaga kinukuha na siya para sa mga ibang event. Pero ang sabi ni Mang Iner, ang gusto niya lang magtrabaho doon sa kainan namin. Hindi ko naman siya pinipigilan sa mga ganoon. Open naman ako kung gugustuhin niya. Pero ini-insist siya talaga na ang gusto niya lang talaga ay magtrabaho doon sa kainan namin. Sa akin, walang problema yon. Sa katunayan, pabor na pabor pa nga. Lumipas pa po ang mga panahon. Nagpatuloy po yung magandang takbo ng negosyo namin. Ngunit, may nangyari pong hindi inaasahan. Isang gabi po, siguro mga 8:00 na po ng gabi noon, malapit na kami magsara nito. Nagliligpit na kami sa kusina. May ilang customer pa kaming kumakain noon, mga last customers na. Nang maya-maya, nagulat na lang kami ng bigla pong may sumigaw. "Iner, lumabas ka dyan. Huwag kang magtago sa kusinang yan. Hindi ba alam ng mga taong to na isa kang aswang?" Napalabas ako ng kusina. Tinignan ko kung sino nga ba yung nag-aamok na yun. Pagkita ko, isang lalaki yung nandoon. Nagwawala ito at pilit hinahanap si Mang Iner. Ilang saglit lang, lumabas nga rin itong si Mang Iner. Hinila niya papalabas ang lalaki. Ako naman, bilang in charge ng lugar na yon, sinundan ko sila. Hinila po ni Mang Iner yung lalaki doon sa may likod. Pinakinggan ko silang mag-usap. "Anong ginagawa mo rito, Ricardo?" "Ako ang dapat magtanong sa iyo niyan. Bakit ka nandito sa kapatagan? Bakit mo kami iniwan? Ilang ulit ko ba dapat sabihin sa iyo, Ricardo? Ayokong sumama sa inyo. Wala akong balak na maging katulad ninyo. Kahit na anong tago mo, Iner, aswang ka. Kabilang ka sa lahi nating mga aswang. Ricardo, may aswang man na nananalaytay sa dugo ko. Hindi naman aswang ang pamumuhay ko. Tao ako. At isa pa, hindi pa buhay ang pagiging aswang ko. Baka nalilimutan mo,
Hindi ko tinanggap ang alok sa akin ni Ama. Kaya mabuti pa, umalis ka na ngayon, Ricardo. Mang Iner, ano pong problema rito? Sino po yan? Gusto niyo tumawag ako ng pulis? Sir, hindi ho. Wala akong problema rito. Kapatid ko po ang lalaking ito. Aalis na rin po siya. Huwag po kayo mabahala. Iner, tandaan mo, hindi pa ito ang huli. Babalik ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Umalis nga po yung lalaking yon. Habang si Mang Iner naman, pumasok din po doon sa kainan namin. Pinagpatuloy niya lang yung naudot ng ginagawa kanina, yung paglilinis po ng kusina. Halatang naapektuhan siya sa mga nangyari. Kaya sabi ko, bukas ko na lang siya tatanungin. Mukha atang personal ang problema niya. Ngunit, hindi naman mawala sa isip ko yung narinig ko. Aswang? Si Mang Iner? Parang imposible naman. Baka sinabi lang yun ng kapatid niya dahil may galit nga sila sa isa't isa. Pero sabi ko, bukas na bukas kakausapin ko si Mang Iner. Ngunit kinabukasan po nun, hindi na po pumasok si Mang Iner sa kainan namin. Bagkus, isang sulat ang nakita ko sa kusina na nanggaling kay Mang Iner. Sir, ako ito, si Iner. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo sa akin. Utang na loob ko po sa inyo. Maraming salamat po. Humihingi po ako sa inyo ng pasensya dahil hindi ko na po magawang makapagpaalam ng harap-harapan. Dahil panigurado, pipigilan niyo po ako. Alam ko pong mabuti kayong tao. Pero sir, mukha atang hindi talaga ako nababagay sa inyo. Hindi ako nababagi na makisalamuha sa mga tao. Sir, tama po kayo nang narinig. May lahi nga po talaga akong aswang. Pero wag po kayo mangamba. Hindi pa naman po ako ganap na aswang. Lahi pa lang naman po. Hindi pa po ito buhay sa dugo ko. Wag din po kayong mag-alala dahil lahat po ng niluto ko, normal pong lahat yan. Wala pong yangyanggaw, walang karne ng tao o kung anumang mahika. Lahat po yan, kagaya ng sabi ko sa inyo, luto po na may pagmamahal. Magpapaalim na po ako sa inyo dahil panigurado, guguluhin ako ng kapatid ko. Ibabalik niya ako sa aming lahi. Sa kabundukan ng Sierra Madre. Tumakas lang kasi ako sa amin matagal na panahon na. Ayoko pong maging katulad nila. Ayoko pong maging aswang. Muli po sir, maraming salamat po sa oportunidad. Humingi po ako ng tawad sa inyo. Wala na ako nagawa. Nakapagdesisyon na po si Mang Iner. Sa katunayan nga po, sa pagkawala niya at doon sa nangyari, humina po ng ilang araw yung negosyo namin. Kumalatin kasi yung balita na si Mang Iner nga pinagbibintang ang aswang. Natakot silang baka makakain ng luto ng mga aswang. Kahit po humina ang benta namin, nagpatuloy pa rin po kami. Nag-hire ako ng mga bagong kustinero at sa pagkakataon na yun, siniguro kong wala na magiging problema. At makalipas po ang mga panahon, unti-unti naman po kami nakabawi. Siyempre, sa tulong po ni Mang Edgar at sa pamumuno ko. Hindi ko po sinisisi si Mang Iner. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga ako sa kanya. Gusto ko pa nga sana siyang kunin. Yun nga lang, mula po na nangyari yon, hindi na po siya muling bumalik sa amin. Sa ngayon po, nandito pa rin po ang kainan namin sa may Kabanatuan. Hindi ko na lang din po sasabihin kung ano. Marami na rin kaming branch sa may Pampanga, pati dyan sa may Gapan. Bukod kasi sa pagnenegosyo, sinamahan na rin namin yun ng mga events place. At yung isang branch nga namin, meron pang mga pool at mga room.
Hindi ko na idedetalye pa dito yung negosyo namin. Ang gusto ko lang kasi, ilahad yung naging kakaibang karanasan ko. Na minsan, nagkaroon po kami ng kusinero na isang aswang. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Marami pong salamat sa inyo.